bago. This is the Tecno Camon 35G. Meron siyang kasamang DJI. But, eto guys, ang panlaban ng Tecno pagdating sa pagandahan ng camera. Pero, hindi lang camera yung maganda dito guys. Kung makikita nyo naman, 512GB na. Well, meron ka ring option na 256, which is mas cheaper yon. Pero guys, sa kanyang main specs pa lang, panis na. Meron na siyang 50MP Samsung sensor na camera, MediaTek Dimensity 725G, 5000mAh battery na sinamahan ng 70 watts of fast charging, and 120Hz na AMOLED display pa. Ngayon, totoo nga ba talaga yung lahat ng specs na yan? Sulit na sulit nga ba talaga to? Well, definitely pag-uusapan natin yan lahat ngayon dahil nga tinest ko na talaga etong phone na to. Magkaroon dyan ng unboxing and full review, and we will start in 3, 2, 1. Let's go! What's up guys, I'm JP and this is JTN TV. Now, pag umabot to ng 2.5k likes, well definitely, eto na yung para sa inyo. Sealed na Tecno Camon 35G. O diba? Big time. Kaya naman, subscribe na. Ngayon, balik na tayo dito. So, para hindi na kayo mahirapan guys, eto na yung malaman ng mga box na yon. Dito sa box ng Tecno Camon 35G, napaka-kompleto na talaga nito guys. Meron ka ng mga paperworks, ang kanyang case which is napakaganda. Look at that, diba? Napaka-premium. And meron pa siyang kasamang tempered glass dito guys. Wow! Sino nagsasama ng tempered glass ngayon? Ang lupit mo Tecno. Kahit yung mga mayayaman ng brand, hindi naglalagay ng ganyan. Pero sa Tecno guys, thumbs up. Siyempre, pagkatapos niyan, hindi mawawala etong ating mga charger which is the Type-C to Type-A cable, and etong kanyang 70 watts of fast charging adapter. Ngayon, this is the DJI Osmo Mobile SE. So, inassemble ka na to guys. Tripod po to. Yun. O, diba? Etong lalagyan ng cellphone ay magnetic po. Oh, high-tech. Ngayon guys, hindi po ito matatanggal kapag hindi natin tinwist. Halimbawa na lang pag ganyan, pa-straight, hindi po yan. Pero kapag tinwist natin to, magic, diba? So, ano nga ba talaga to? Well guys, ito ay isang stabilizer. So, para maging mas stabilize yung ating mga video kapag ginagamit natin yung phone, which is medyo shaky talaga, ito ay makakatulong na mag-produce ng mala movie style na type of video, which is napaka-stable talaga. Ngayon, dito naman tayo sa mismong smartphone. Dito talaga tayo magfo-focus, syempre. Woo! Look at that! Grabe guys, ang ganda! Woo! Parang chicks. Huh? Di pala, parang silabi pala. Shoutout my loves. So, eto nga guys, si Tecno Camon 35G sa kulay na Iceland Basaltic. Tama ba yun? What? Meron din siyang other color guys, which is yung Uyuni Salt White. So, yun, mas madaling i-pronounce. In short, eto guys ay black and yun naman ay white or silver. As you can see guys, dito sa kanya likod ay nagra-resemble po siya ng parang camera. Katulad na lamang ng ganito. O, diba? As you all know, si Camon kasi na series ng Tecno ay nagpo-focus talaga pagdating sa kanilang camera. Pero, just like the previous release, ay accidentally nakagawa sila ng gaming phone / camera phone. Well, ganun pa rin ba ngayon? Well, tingnan natin. Dito sa kanya likod, meron tayong matte finish except na lang dito sa may gilid. Which is, para sa akin, medyo aesthetic talaga siyang tingnan. Nakakapogi. Parang ako. Dito sa kanyang top left side guys, katabi ng kanyang camera, andito po yung kanyang breathing light which is nag-on po especially kapag kayo nag-video. Like you know, kung meron kayong mga camcorder, merong ganon na magre-red po siya kapag nag-video kayo. Also, nag-on din po to kapag meron kayong mga notifications and things like that. So, sa baba naman, andito po yung kanyang LED flash at sa pinakaibaba naman nakalagay yung kanyang Tecno Camon logo. So, para sa akin guys, yung kanyang likod talaga is napaka-kakaiba. Yes, napaka-unique talaga nito guys. Never pa ako nakakita ng ganitong klaseng design. Para siyang dumi. Pero kapag nilapitan mo, aesthetic talaga. Maganda talaga siya. Para siyang marble actually. Pagdating sa kanyang build quality, meron tayong glass front, glass back, and I guess plastic frame. Yes, medyo plasticky po siya. Hindi po siya aluminum. And dito sa kanyang bottom, nakalagay po yung kanyang microphone,
Type-C port, at yung kanyang speaker grills. Dito naman sa kanyang right side, nakalagay po yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button. So para sa akin lang guys, first time kong gumamit nito, walang pinagkaiba yung kanyang button sa kanyang volume rockers and yung kanyang power button. Yung size lang talaga. So medyo mahihirapan ka sa pag-adjust dito. Akala mo, tine-turn on mo, tapos yung power button pala yung tinatamaan. But nagustuhan ko talaga dahil nga hindi masyadong mataas and abot na abot pa rin ng aking mga kamay. Sa left side naman, andito po yung kanyang SIM card tray na meron tayong 2 SIM card at micro SD card. So again guys, 5G na po itong phone to, 725G. So wag na kayong magtanong kung pwede bang 5G dahil nga pwede talaga yan. Okay? Sa top, andito po yung kanyang secondary speaker, air blaster, and secondary microphone. So maganda to, syempre kapag mag-video kayo, mag-vlog dahil nga dual microphone. And then, meron siyang air blaster. So it acts like a remote. So kapag meron kayong mga TV, radyo, marami pang iba, well definitely pwede nyong gamitin etong phone na to as a remote. So kapag nawala yung inyong mga remote guys sa katangahan nyo, well definitely okay lang yan kapag meron kayong ganito. Overall, sa kanyang build quality, gustong gusto ko talaga etong si Camon 30 5G. Lastly pala guys, kapag ito yung binili mo, hindi ka na mag-worry sa mga ulan and mga talsik dahil nga ito ay meron ng IP54. Oy, merong brand. Dito yung sponsored. Kita ba? But yes guys, hindi na kayo mag-worry sa mga basa. Huwag nyo lang talaga siyang ilubog and you will be fine with the Tecno Camon 30 5G. Ngayon, pagdating naman dito sa kanyang dual speaker guys, you look so beautiful even with that same smile. Your traits so good, so hard to find. Maganda na po siya, hindi gaano kalakas, pero saktong-sakto lang po siya for its size. Hindi for its price for its size. Malaki kasi etong porto and yung kanyang sound is medyo malaki na rin. Hindi ganun kalakas, hindi katulad ng mga flagship phones, pero guys, para sa akin okay na okay talaga yung kanyang audio quality. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang display. So, eto guys, ay meron ng 6.78-inch AMOLED display with 120Hz refresh rate. Meron din itong 1080p Full HD Plus resolution, kaya naman kapag kayo ay mahilig manood ng mga movies, well definitely okay na talaga to. Ngayon guys, yung pinaka-nagustuhan ko talaga dito is napakanipis ng kanyang mga bezels. And yung kanyang top and bottom ay similar lang pagdating sa kanilang size. Therefore, wala po siyang chin kung tatawagin. Ngayon, hindi ko masyadong i-exage guys, pero pagdating sa bezels, para na siyang flagship. Pagdating sa kanyang brightness, dun lang siguro siya matatalo, pero for me, it's also bright. Meron na siyang up to 1,300 nits of peak brightness. That is why pagdating sa outdoor usage guys, ay wala talagang problema etong phone na to. Ngayon, kapag kayo naman ay nagmamadali pagdating sa inyong pagtatouch, like look at that, palaging nagmamadali kung saan pumupunta, well definitely guys, eto ay maaasahan mo rin pagdating sa inyong mga touch dahil nga meron siyang 360Hz of touch sampling rate. Kung mahilig kayo mag-touch, touch by touch, okay na talaga to. For me guys, habang ginagamit ko etong phone to, ay nag-fall in love talaga ako sa kanyang display. Like, it's the truth. Hindi ko talaga in-expect na ganito kaganda etong display ng phone ito. Mag-e-enjoy ka na talaga kapag kayo ay magi-gaming or manonood ng mga videos. So guys, as you can see, kapag ine-scroll natin siya dito sa Facebook, YouTube, TikTok, and kung ano pa yung pinapasukan at ine-scroll nyo, abay napaka-smooth na talaga nitong phone ito. Wala na kayong problema pagdating sa smoothness guys. Okay na talaga to para sa akin. This phone is below 15,000 pesos. And hindi na ako magko-complain. Okay na talaga to. Recommended ko talaga to sa lahat. Kahit na anong edad ka pa. Matanda, adult, bata. Perfect na talaga etong display ng phone ito. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang performance. So, pagdating dito guys, latest. Meron na siyang iOS 14 based on Android 14. Again, kung hindi mo alam, latest yan. And nagpangako naman si Tecno na maglalabas sila ng isang full Android update, which is Android 15, and 2 years of security patches dito kay Tecno Camon 30 5G. Ngayon, kapag processor naman pag-uusapan guys, eto ay meron ng MediaTek Dimensity 725G with octa-core CPU up to 2.2 GHz and isang hindi kilala na GPU which is IMG BXM 8256. Ngayon, perfect na talaga sana etong si Dimensity 725G. Pagdating sa casual use ng inyong mga casual apps, well definitely okay na talaga to. Like inyong pag-Facebook, social media, emails, mga ganon, text, tawag, wala na yung problema dito kay Tecno Camon 35G. Mabilis na to guys para sa ganyan. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang gaming. Dahil nga guys, sinabi ko sa inyo,
last year is akala natin camera talaga pero pang gaming pala. Ngayon, okay rin ba to? Well guys, medyo okay lang po siya. Dito sa kanyang Antutu benchmark, meron na tayong 499,000 which is pwede natin i-consider ng 500k. Dito naman sa Mobile Legends, guys, medyo nasad ako dito dahil nga nakakita ako na iba't ibang reviewer na ultra graphics with super refresh rate na yung kanilang settings. But for me, high graphics and high frame rate lang po siya. So bakit ganun? And as you can see dito sa gameplay guys, nako po, na-surprise ulit ako dahil nga ang laki and ang ganda ng display nitong Tecno Camon 35G pagdating sa gaming guys. Perfect na talaga to. With its high refresh rate and high touch sampling rate, nako po, mag-enjoy ka talaga dito sa paglalaro. Wala na akong problema na nakita dito guys. Like habang nagka-clash, wala po siyang lag, wala po siyang frame drop dahil nga hindi naman talaga ganun ka-graphic extensive etong si Mobile Legends. So for me guys, easy lang yung Mobile Legends dito kay Tecno Camon 35G. So dito naman tayo sa Call of Duty. Sa Call of Duty guys, okay lang din po siya pagdating sa kanyang settings, hindi pa rin po siya ganun ka-optimize. Pero pagdating sa gameplay, parehas lang din sa Mobile Legends na napaka-smooth, wala talagang problema and hindi maglalag or mag-frame drops. Ngayon, kung nagtatanong kayo kung umiinit ba, well definitely guys, wala po siyang init kahit konti dito sa Mobile Legends and Call of Duty kapag naka-wifi kayo. Pero kapag nag-mobile data kayo guys, well definitely mag-expect kayo na medyo uminit po siya dahil nga syempre gumagamit kayo ng data. Pero sa wifi and hindi masyadong mainit yun yung paligid katulad dito, well definitely wala na kayong ma-feel na init dito kay Tecno Camon 35G. Effective talaga yung cooling system ng kanyang processor. Ngayon, syempre dito sa Genshin Impact guys, medyo maglalag na po siya ng konti. Dahil nga mid-range lang naman yung kanyang processor, hindi po siya flagship. Hindi katulad ng nasa Pro and Premier which is mas malakas na talaga yon. Dito guys, okay lang po siya. Makakapaglaro kayo, pero huwag kayong mag-expect na high graphics at saka walang lag, walang frame drops. Hindi po ganon dito sa Genshin Impact kay Tecno Camon 35G. Okay na okay pa rin siya, makakapaglaro ka pa rin naman, smooth pa rin naman, especially kapag na-set nyo ng tama yung kanyang graphics settings guys. In that way, may enjoy nyo talaga yung game. Overall, dito sa kanyang performance guys, if you're a gamer and kulang ka talaga sa budget para sa kanyang Pro and Premier na version, well definitely makokontento na talaga kayo dito kay Camon 35G. Especially kung Mobile Legends is Call of Duty lang naman yung laro nyo, wala na yung problema dito sa phone na to guys. Kapag ire-regalo nyo itong phone na to guys, nako po, matutuwa talaga yung re-regaluhan nyo ng Tecno Camon 35G, especially kung gamer siya. Pero kung hindi naman, nako po, mas matutuwa dahil nga sa camera talaga to nag-focus. Ngayon, bago tayo mag-proceed sa kanyang camera guys, ito ay meron ng 5,000 mAh battery that can last a day kapag kayo ay casual user lang. Pero kapag kayo ay heavy user guys, about 12 to 13 hours and mag-run out ka na ng battery with this phone dahil nga AMOLED siya, malakas yung kanyang processor, napaka-bright ng kanyang display. So all those things combined, mas madali talaga malobat itong phone ito kumpara sa mga budget phone na mga 720p HD Plus display lang. Pero ang kagandahan dito ay meron na siyang 70 watts of fast charging. So from 0 to 100% guys, based sa aking testing, nakaabot lang ako ng 59 minutes with this phone. So napakabilis na pala nitong phone na to. Wala pang isang oras and full ka na agad. So for me, eto talaga ang isa sa mga strength nitong Tecno Camon 35G. Mala flagship na charging pero sa murang halaga. Ngayon, pag-usapan naman natin yung pinaka-the best talaga about this phone, which is yung kanyang camera guys. Finally, eto ay gumagamit na ng Samsung lens pagdating sa kanyang front and back camera. Dito sa kanyang likod, meron tayong 50MP main camera which is Samsung ISOCELL GN5 plus isang AI camera at saka 2MP depth sensor. Dito naman sa kanyang selfie guys, meron tayong 50MP selfie camera that is made of Samsung JN1. So, si Tecno ay gumamit na ng Samsung. For me, it's actually a good thing. Dahil nga guys, as you can see dito sa aking mga nakuhang picture, napakaganda na talaga ng mga photos using the Tecno Camon 30. As you can see dito sa aking lamp photo, napakaganda ng kanyang depth. Hindi mo talaga makikita kung saan nagsimula yung kanyang blur. And para sa akin guys, napaka-wide din na kanyang dynamic range. Dahil nga blue sky yung kanyang background, syempre, against the light tayo ng konti. Pero as you can see, it turned out really good.
Napaka high quality and high resolution din ito guys. And meron siyang 100MP mode, which is kapag ginamit nyo and nag-take kayo ng picture, pwede nyong i-crop nang hindi siya nababawasan ng quality. So ganun po kaganda yung 100MP mode. Now as you can see, napaka-natural na aking mga nakuhang photos dito. Magaling mag-balance to ng saturation and also maganda rin yung kanyang color reproduction. So para sa akin guys, overall, pagdating sa kanyang photo quality dito sa kanyang main camera and even pagdating sa kanyang selfie camera, naku po, perfect na pang photo and pang picture-picture etong si Tecno Camon 30. Like, look at that, diba? Ang pogi-pogi ko, ang ganda pa na kanyang background separation, and nakakayaman talaga siya. Hindi mo inaakala na capture lang to na isang 10,000 to 13,000 na type of smartphone. Akalain na talaga nila na mayroon kang 40,000, 30,000 na type of smartphone kapag etong mga picture na to ang in-upload ninyo. Syempre, pagdating sa kanya selfie guys, meron tayong option na maglagay ng beauty, and this is the difference. Ito yung naka-on and ito naman yung wala. So as you can see dito sa kanyang wala guys, napaka-natural talaga. Kitang-kita talaga yung mga bumps and pimples pagdating sa aking mukha. So para sa akin guys, perfect to perfect talaga yung kanyang selfie camera. High quality, napaka-sharp din dahil nga 50MP. So for me, pagdating dito sa kanyang photo quality, nako po, wag na kayong humanap pa ng iba dito sa price range na to guys. This is literally one of the best camera phone that you can buy dito sa kanyang price range guys. Gumamit na kasi sila ng Samsung, and alam naman natin sa Samsung mas mahal. So if you're gonna buy this phone, meron ka ng mala Tecno na pagkasulit pagdating sa iba't ibang aspect, pero meron ka ring mala Samsung na camera which is okay na okay talaga. Ngayon, mag-proceed naman tayo dito sa kanyang video quality. So eto guys ay merong tatlong options. So you can go up to 2K at 30fps sa kanyang main and selfie camera, but you have also options which is 1080p at 30fps, 1080p at 60fps, and 720p at 30fps. So eto guys, yung 1080p at 60fps, eto talaga yung pinaka-smooth pagdating dito sa mga options na to. Mas mataas yung frame, mas smoother yung inyong video. So kapag kayo guys ay magbo-vlog gamit etong DJI Osmo Mobile SE, will definitely use the 1080p at 60fps. Ngayon, kung gusto nyo namang i-enable yung kanyang ultra steady, you can only go up to 1080p at 30fps, which is mas lesser po. So para sa akin guys, kung gagamit na kayo ng stabilizer, huwag nyo nang i-on yung stabilization or ultra steady mode netong phone na to. Ang kagandahan pa dito guys, kapag kayo mahilig mag-vlog, meron na din po siyang ultimate video enhancement. So ang ginagawa nito, mas sharp yung inyong mga video and mas crispy talaga siya overall. Ginamit namin tong DJI dito kay Tecno Camon 30 guys, and as you can see, effective na effective talaga siya. You can see the difference here. Napaka-shaky ng isa, pero nung ginamit na namin etong si Osmo Mobile SE, mas smoother talaga and mala movie effect na talaga yung mga videos na nakuha namin dito kay Tecno Camon 30. But kudos pa rin dito kay Tecno Camon 30 5G dahil nga guys, meron na siyang optical image stabilization. So stabilized na rin po siya, which is really good talaga. So for me, as a camera phone, this is literally the best phone that you can get for its price. Pwede na itong pang vlog syempre. Meron na siyang 1080p at 60fps eh. Yun talaga yung hanap ko. Yung iba kasi guys, walang ganun. 30fps lang talaga, and that's bad for me. So, yun na nga, the Tecno Camon 30 5G really does well pagdating dito. And hindi lang siya pa-hype, guys. Legit to. So, eto naman, you need to buy this separately. Hindi po siya kasama nitong Tecno Camon 30 5G. And if you have other phones, well, definitely, you can use this as well. Hindi lang po siya para dito kay Tecno Camon 30 5G. Nag-collab lang sila. Now, overall, recommended ko ba etong si Tecno Camon 30 5G? So, huh? Napaka-obvious naman ito. Yes, recommended ko siya if you're a gamer, camera user, ano pa ba? Perfect na talaga etong phone na to guys. Like legit. Kapag hindi ka naman talaga masyadong maarte at naghahanap ka talaga ng pang flagship sa isang napakamurang halaga, well definitely, okay na talaga to. Magandang camera, magandang design, mabilis at bright na display, maaasahan na performance, and napaka-quick na fast charging. The Tecno Camon 30 5G really does well overall guys. Like lahat, nag-mix sila, menekos talaga nila ng mabuti insan. So the question is, magkano ba? Well guys, pagdating sa kanyang 16256, which is 8 plus 8 to 56, ay meron po siyang 11,999 na SRP, while yung kanyang 8,512 naman ay merong 13,999 na SRP. So nagsisale sila guys na naging 10,000 at saka 11,000 na lang. That is why guys, make sure to buy kapag nag-sale sila ulit. Huwag kayong bumili ng basta-basta na lang. Hintayin nyo muna mag-sale and saka bumili kayo ng marami. Here comes the money!
Here we go. Yun yung advice na makakasave talaga kayo. So I guess that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. And also guys, again, 2.5k likes and we will give away this Tecno Camon 30 5G. I'm JP and this is JD TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.